Hi! Kamusta? Alam mo, sabi nila, ang love story daw ay parang kape. Minsan matamis, minsan matapang, pero laging nakakagising ng diwa. Handa na ba kayong kiligin at baka medyo mainis ng kaunti? Tara, silipin natin kung paano nagsimula ang lahat. Blood is thicker than water daw. Pero bakit minsan kung sino pa ang iyong kadugo, sila pa ang hahatak sa'yo? Ako nga pala si Laila at ito ang kwento ng buhay ko. Lumaki si Laila sa Tondo. Magulo at punong-puno ng mga masasamang tao. Araw-araw niyang nakikita ang kasamaan sa mundong kanyang kinagisnan. Ang mga magulang niya ay isa rin sa mga to. Tagatulak ng droga ang kanyang ama, habang nagbebenta ng mga kababaihan ang kanyang ina sa mga kilalang organisasyon sa ibang bansa. Magbihis ka ng magandang damit, Laila. Wika ng ina ng babae habang humihit-hit ito ng sigarilyo. Bakit ma? Saan ang okasyon? Inosenteng wika ni Laila sa ina. 21 ka na. Pwede ka nang pagkapirahan. Walang emosyong sabi ng ginang. May kaunti itong ngisi sa labi na nagpatindig ng balahibo ng dalaga. Dumating ang ama niya. Dala-dala ang mga bag na alam ni Laila ay mga droga. Pumunta ito sa pwesto nilang mag-iina at inista ang duffel bag sa lamesa. Buwisit na mga parak! Galit na wika ni Armando, ang ama ni Laila. Malakas nitong kinuha ang sigarilyo sa bibig ng kanyang ina at hinit-hit. Anong meron dito? Muli nitong wika at napabaling-baling ang tingin sa kanilang dalawa. May auction ngayong gabi. Isasali ko si Laila. Ngiti ng ina ni Laila na ikinatuwa rin ng kanyang ama. Mabuti kung ganun, nang mapagkapirahan yung batang yan. Sagot ni Armando. Nanlumo si Laila sa narinig. Sinong mga magulang ba ang kayang ibentang anak kapalit ang malaking halaga? Ang kanyang mga magulang lang siguro na halang sa pera ang kaluluwa. Ma, huwag niyo naman po akong ibenta. Umiiyak na wika ng dalaga. Huwag kang magreklamo. Mabuti nga, binuhay kita. Singhal ni Sanel, ang ina ng dalaga. Palamunin ka lang sa bahay ha. Huwag kang madaming satsat. Malaki ang pera kapag naibenta kita mamaya. Ngisi pa ng ginang. Siguraduhin mo lang na may bebenta yung batang yan. Wala na tayong pera sa susunod na linggo. Aba, kailangan ko muna magpalamig dahil muntikan na naman ako mahuli ng mga punyetang parak. Singhal ni Armando at iniwan ang kanyang mag-iina sa sala. Mahinang humihikbi si Laila at hinawakan ang kamay ng ina upang magmakaawa rito na huwag siyang ibenta. Ma, nag-aaral naman po ako mabuti at gagraduate naman na po ako ngayong taon. Makakatulong na ako sa inyo kapag nakapagtrabaho ako. Pangungubinsing iyak ng dalaga. Anong tulong ang pinagsasabi mo? Ano ba ang kinuha mong kurso? Pagtuturo lang naman na ba? Laila, isang buwang sahod mo o isang araw nakita ko lang yon sa pagbebenta ng mga babae. Muling singhal ni Sanel sa anak. Ma, tumayo ka. Magbihis ka nito at sasabihin ko sa ibaba kay Lolet na may kapan ka. Malakas na hinatak ni Sanel ang anak at inistahan ng damit. Siguraduhin mo lang na nakabihis ka na pagbalik ko, Laila. Dahil kapag hindi, malilintikan ka sa akin. Dinuro siya ng ina bago umalis ito at tinahak ang pintuan pababa ng kanilang bahay. Punong-puno ng luha ang mukha ng dalaga ngunit wala siyang magawa. Sa loob ng 21 anyos niya sa mundo, hinding-hindi siya nakaramdam ng pagmamahal ng magulang. Ang sabi nga ng kanyang ina ay kaya siya binuhay nito para pagkakitaan ng pera. Dumating na nga ang araw na kanyang ikinatatakot. Ang ibenta siya ng magulang sa mga lalaking maraming pera. Pumasok si Laila sa kanyang kwarto. Pinahid niya ang luhang muling tumulo habang hawak-hawak niya nang mahigpit ang damit na ibinigay ng ina. Isa itong itim na dress na hapit sa kanyang katawan. Kaunting yuko lang niya ay makikita na ang panty niya. Hinatak niya ang damit pa ibaba dahil hindi siya komportable sa ganitong ayos.
Walang sabi-sabi ay biglang bumukas ang kanyang kwarto at pumasok ang kanyang inang si Sanel. Kasama ang baklang si Lolet. Makikitaan mo sa mukha ni Lolet ang pag-aalala sa kalagayan ni Laila. Tanging si Lolet kasi ang kaibigan ng dalaga na sinasabihan niya sa lahat ng kanyang hinaing at sikreto. Ayusan mo yung babaitang yan, Let. Siguraduhin mong magandang maganda siya. At kung hindi, sabog-sabog yung utak mo. Singhal ng ina ni Laila sa kanyang kaibigang bakla. Maganda na ho si Laila, Aling Sanel. Nakayukong wika ni Lolet at ayaw tumingin sa ina ni Laila na palaging may pamatay na tingin. Gawin mo na lang ang gusto ko para makaalis ka na kaagad. Matigas nitong wika bago sila iniwan sa loob ng kwarto ni Laila. Nagkukumahog na lumapit si Lolet sa kaibigan. Umiiyak si Laila nang mayakap siya ni Lolet. Hinahaplos nito ang kanyang likuran. Bakla, naiyak rin ako sa sitwasyon mo, pero wala akong magagawa. Maliit na wika ni Lolet kay Laila. Malakas ang kapit ng mga magulang mo rito sa atin. At kahit tulungan kita mahahanap ka pa rin naman nila. Let, tulungan mo ako umalis. May pera ako naipon dahil kaka-release lang ng scholarship ng isang buwan. Nagsusumamong wika ni Laila habang hinawakan ang kamay ng kaibigan. Sige na, Let. Ayokong mabenta. May pangarap ako. Humihikbi na wika ng dalaga. Umiiyak na rin ang baklang si Lolet. Lay, gustong gusto kitang tulungan pero ayaw kong madamay sa galit ni Aling Sanel at ni Armando. Frustrated na wika ng bakla na si Lolet. Sige na naman, Leto. Tulungan mo lang ako makalis dito. Muling pangungumbinsi ni Laila sa kaibigan pero umiiyak lang itong napailing. Pasensya na, Lay. May sakit si nanay. At alam mo na kapag tinulungan kita, ako ang mapapahamak sa nanay at tatay mo. Walang ibang pwedeng makatulong sa'yo ngayon kundi yung sarili mo. Tulong luha na sabi ni Lolet sa kaibigan. Walang nagawa si Laila o si Lolet kaya nilagyan na lang ng bakla ng kolorete ang kanyang mukha. Sinabi nitong huwag siyang umiyak pero parang nababasag ngayon ang puso ni Laila. Hindi niya lubusang maisip na hahantong din pala sa ganito ang kanyang kapalaran. Dinala siya ng kanyang ina sa isang abandonadong building. Hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito dahil hindi siya pamilyar sa kanilang dinaanan patungo rito. Maraming bantay, mga armado iyong mga lalaki at malalaki ang mga katawan at tila isang suntok na nila sa'yo ay babawian ka na ng hininga. Malakas niyang ibinaba ang damit dahil malamig ang simoy ng panggabing hangin na dumadampi sa kanyang balat. Uy, Sanel, kay ganda naman ng recruit mo ngayong gabi. Wika ng isang armadong lalaki sa ina ni Laila. Mahigpit siyang napahawak sa laylayan ng damit ng ina at humakbang papaatras sa lalaking nakaatang sa entrance. Wala kang pera, Maynard. Huwag kang mangarap ng gising. Singhal ni Sanel habang pinitig ang kamay ni Laila na nasa laylayan ng kanyang damit. Umayos ka nga ng tayo. Para kang batang takot mo iwan. Singhal ng ginang sa anak. Nang tuluyan na silang makapasok sa loob, ay kaagad silang sinalubong ng iba't ibang klase ng amoy. Amoy alak. Maraming usok ang nakapalibot sa paligid. Mula sa sigarilyo na hinihit-hit ng mga lalaking kanilang dinadaanan, sa vape at kung ano pa. Malakas ang naging pagkabog ng puso ni Laila nang maramdaman niyang maraming nakasunod sa kanila ng tingin. Iyong klase ng tingin na malalaswa at hindi iyon komportable para kay Laila. Sanel, kay ganda naman itong alaga mo ngayon. Paniguradong pag-aagawan nito ng mga nandidito. Nakangiting lumapit sa kanila ang kung sino. Babae ito. Nasa 40 siguro ang edad katulad ng kay Sanel. Nakayuko lang si Laila habang kinukusot ang magkabilang kamay dahil sa kaba, takot, pagkamuhi at ang lumukob sa kanyang damdamin. Si Laila yan, Susan. Anak ko, di ba maganda? Proud na wika ni Sanel sa kausap na babae. Hindi naman ito makapaniwalang tumingin kay Laila. Ibibenta mo?
Gulat na wika ng babaeng kausap ng ina ni Layla. Abat, nilamon ka na talaga ng salapisan, Nel. Aaminin ko naman na masama akong tao pero hindi ko kayang ibenta yung anak ko. Kapalit ng malaking halaga sa mga demonyong naririto. Mahigpit na wika ni Susan. Ngunit tanging tawa lang ang isinagot ng ina ni Layla. Pera-pera na lang yan, Susan. Sagot ni Sanel sa kausap bago hinatak muli si Layla sa kung saan. Hoy, Jo Marie! Ipasok mo na tong dala ko sa backstage at mukhang magsisimula na. Tawag ng kanyang ina sa isang lalaki. Lumapit naman ito sa kanila at itinulak nga siya ni Sanel para sumama rito. Ayusin mo yung sarili mo, Layla. Dahil kapag hindi ka nabenta ngayon, ibebenta kita sa mga tambay sa kanto. Mariing bulong ng ginang sa anak bago ito tuluyang sumama sa lalaking nagngangalang Jo Marie papunta sa backstage. Pinasok si Layla ni Jo Marie sa backstage. Nakita niya ang iilang babaeng naroon. Sexy na sexy din ng mga ito at kaunting-kaunti na lamang ay parang hubad na. May ilang ngumiti sa kanya nang pumasok siya ngunit batid ni Layla na katulad niya ay hindi rin nila gusto ang pumunta rito ngayon. Mala sila dahil ganitong kapalaran ang kanilang sinapit. Umayos kayo. Kapag tinawag na kayo isa-isa ay pumunta na kagad kayo sa backstage. Siguraduhin ninyong maayos ang inyong postura. Huwag na huwag niyong ipapahiya ang nag-recruit sa inyo. Mariing sabi ni Jo Marie sa lahat ng babae na nasa backstage. Kita sa mukha ng ilan ng takot at kaba, ganun din naman ang nararamdaman ni Layla. Isa-isa na nga silang tinawag. Panghuli si Layla na mas lalong nagpakaba sa kanya. Ibinulong ng kanyang isip na tumakas ngunit batid niyang mahihirapan siya. Marami ang bantay sa labas. Puro sila armado at mga masasamang tao ang naririto ngayon kaya mahihirapan siyang umatras. Marahil nga'y ito na talaga ang kanyang kapalaran. Sa isip pa ng dalaga, ang mamatay sa kamay ng lalaking bibili sa kanya ngayon. Marahil ito talaga ang masalimuot niyang kwento. The last but not the least action is no other than the Lady in Black. Sigaw ng babae na MC. Walang buhay na naglakad si Layla pasaka ng stage nang itinulak na siya ni Jo Marie dahil nakatunganga na lang siya ngayon. Nang makatungtong na siya ay kaagad naghiyawan ang mga tao. Ang abandonadong building na tila walang buhay sa labas ay parang punong-puno ng saya ngayon habang humihiyaw sila para sa kanya. Ngunit ang puso ni Layla ay humihiyaw sa sakit at galit. Buong kaba niyang nilibot ng tingin ng function hall. Nakangising mga lalaki ang kaagad niyang nakita. Ang proud na ina na sabay pa na pumapalakpak sa mga kalalakihan na hayok sa laman. Gustong sumigaw ni Layla sa harapan ng lahat at pagbabarilin sila isa-isa kung marunong lamang siya. Let's start from the 100,000 pesos. Wika ng host sa microphone. Marami kaagad ang nagtaas ng bid nila. 150,000! Wika pa ng kung sino sa mga naroon. 150,000 pesos from number 6. Who else? Wika muli ng host. Tuloy-tuloy iyon na parang walang katapusan na bumabasag sa tenga ni Layla. Nakatingin lang siya sa lahat na parang unti-unting kinukuha ng mga ito ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap. 1,500,000 pesos. Cold na wika ng kung sino sa mga naroon. Number 16 ang hawak nitong numero. Natigilan ng mga naroon pero kitang-kita ni Layla kung paano ngumiti ang kanyang ina. Para siyang sinasaksak paharap. 10 million! Muling sigaw ni number 16. 10 million? Going once? Going twice? 10,500,000. Muling taas ni number 20 at sila lamang dalawa ang naroon ang tumataas pabalik dahil wala nang namutawing ingay mula sa iba. 30 million. Final na wika ni number 16. Kinapos ng hininga si Layla na wala nang nagtaas pa ng kanilang bid. Napaluha siya nang ma-realize ang pangyayari. Dito na magtatapos ang kanyang buhay, sabi ng kanyang isipan.
The lady in black is sold to Mr. Sebastian McAllister. Sabi ng host kasabay ng sigawan ng mga taong naroon. Pinabalik na silang muli sa backstage at pupuntahan na lamang daw sila ng nakabili sa kanila. Tuluyan ang nahulog ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Laila. Paano kaya nakakaya ng mga taong narito o na sumigaw at magdiwang kung gayong nasasaktan sila ng sobra? Hindi niya maatim na isipin na sa 4 na taon niya sa kolehiyo ay babagsak lang pala siya sa lalaking hindi niya kilala. Ang kanyang pangarap na makapagturo ay hindi na niya matutupad. Laila! Mabuti na lang talaga at naisipan kitang ibenta. Tingnan mo, ikaw ang pinakamahal na naibenta ngayong gabi. Pumasok ang kanyang ina sa backstage habang umingiti na parang proud na proud talaga sa naging desisyon nito. Tiba-tiba ka na naman, Sanel. Wika ni Jo Marie sa gilid. Nakangisi lang ang ginang at nagkibit balikat. Mas tiba-tiba kayo ngayon dahil hati-hati naman tayo rito. Sagot pa ni Sanel. Sa kausap na tila, nagbebenta lamang sila ng hayop sa palengke. Walang ibinigay na salita si Laila sa ina. Pagkatapos naman ng gabing ito ay paniguradong hindi na niya makakita ang mga magulang at magsisimula na ang kalbaryo ng kanyang buhay sa kamay ng lalaking nakabili sa kanya. Hindi niya nakita ang pagmumukha ng lalaki kanina dahil nakamaskara ito. Marahil ay tema ito ngayong gabi dahil sila lamang na mga babaeng naibenta at ang mga staff siguro na narito ang hindi nakasuot ng maskara. Sabay na natin kunin ang pera kay Boss Jo Marie. Untag ni Sanel sa kasamahan at tuluyan ng iniwan doon si Laila ni wala man lang paalam. Mapait na lamang na napangiti ang dalaga sa huling sulyap niya sa ina. Hindi man naging perpekto at asal hayop man ng magulang kay Laila ay minahal niya naman ang mga ito kaya masakit na masakit sa kanyang dibdib na ipinagkanulo ang dalaga kapalit ng pera. Walang ingay na namutawi mula sa mga babae ang maririnig sa loob ng backstage. Ang kaninang ngumiti kay Laila ay makikitaan mo rin ng lungkot at pighati. Lumakas lamang ang hikbi ng isa't isa nang isa-isa na silang kinuha ng nakabili sa kanila. May ibang babae na nagpupumiglas ngunit wala ring nagawa dahil malalaking tao ang kumuha sa kanila. Marahil ay mga tauhan ito ng nakabili sa kanila. Laila, sino sa inyo si Laila? May pumasok na 3 lalaki. Walang emosyon ang mga mukha nito at tinitingnan sila isa-isa. Ako, lakas loob na tumayo si Laila. Kukunin niyo na ba ako? Buong tapang na tanong ng dalaga sa 3 lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ramdam niya ang kaba sa dibdib ngunit wala na siyang magagawa kung hindi harapin ang realidad at katotohanan. Sumama ka sa amin. Naghihintay na si Boss sa kotse. Sabi ng isang lalaki sa kanan habang nauna nang naglakad paalis ang dalawa. Pinasunod si Laila. Ang 2 sa mga lalaki ang nauna habang nasa likuran naman ng dalaga ang 3 pa. Lumabas sila sa abandonadong building at doon nakita ng dalaga ang halos 20 na mga lalaki at tila pinapalibutan ng isang magkarang kotse. Pumasok ka. Nandyan si Boss, hinihintay ka na. Pinagbuksan siya sa backseat ng lalaking nakasunod sa kanya kanina. Kinakabahan man ay sumunod na lamang siya sa sinabi nito. Nang tuluyan ng nakaupo si Laila sa backseat ay may lalaki nga roon. Sa postura pa lamang ay mukha na itong banyaga. May blonde itong buhok ngunit hindi niya nakita ang mukha dahil sa maskara nito. Your name is Laila? Call nitong wika sa dalaga. Kaagad na napaayos ng upo si Laila dahil sa tanong nito. Opo sir. Nanginginig na sagot ng dalaga sa lalaking kausap. I don't like your name. Change it to Isabel. Walang kagatol-gatol nitong bigas. Napaawang na tumingin dito si Laila. Po, bakit naman? Gulat na napasagot sa lalaki ang dalaga. Aba, kahit naman ganito lang ang pangalan niya, ay maganda naman ito. Hindi siya papayag. Mariing diin ang kanyang isipan. Don't ask anything. Do what I say. Or else. Pagbabanta nito, kaya mariin na pinigilan ni Laila na may masabi na namang muli.
Ang pangit mo ng Isabel. Mukha lang maganda pero mas maganda pa rin ang Laila. Solid! Sigaw ni Laila sa pagmumukha ni Sebastian. Tinignan lang siya nito nang walang emosyon. You better stop talking, lady. I want you to be Isabel. You're Isabel. Get me? Mariin na wika ni Sebastian habang madiing nakahawak sa balikat ni Laila. Namula ang mukha ng dalaga. Hindi dahil kinilig siya kung hindi dahil nasasaktan siya. Laila po kasi dapat, boss. Matapang pa rin na sagot ni Laila sa lalaki pero nakita niyang nagtiimbagang na ito at mukhang anumang oras ay ipapabaril na siya sa mga tauhan nito at tumahimik na lamang si Laila at nag-action pa na sinizipper na niya ang kanyang bibig. Let's go. Matigas nitong wika kaya kaagad na pinasibad ng driver ang kotseng sinasakyan nila ni Laila. Wala siyang alam kung saan sila pupunta. Kung bubuhayin ba siya ng lalaki o baka itatapon na lamang siya sa ilog o ibenta ng malaki sa iba. Natatakot isipin ang pwedeng mangyari kaya pinili na lamang ni Laila na libangin ang sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa kalsadang dinadaanan nila. Hindi na niya alam kung saan ito papunta pero ano bang magagawa ng dalaga kung ito ang kapalaran niya? Ilang oras ang naging biyahe. Hindi na malaya ni Laila na nakatulog siya. Nagising na lamang siya nang malakas siyang hinatak ng kung sino. Ano ba? Sigaw niyang piglas pero kaagad siyang natauhan nang bumuka ang kanyang mata at maraming lalaki ang nakapaligid sa kanya. Kanina ka pa iniintay ni boss na magising. Sabi ng lalaki. Hindi ito pamilyar sa kanya. Inisa-isa niya muna ang tingin sa mga lalaking nakapalibot sa kanya. Lumabas siya ng kotse upang mamangha sa mansyon na nasa kanyang harapan. Malaki ito na tila kasya ang iilang daang tao. Ito ba ang tirahan ng lalaking nakabili sa kanya? Ang yaman naman pala. Bulong niya sa kanyang isipan. Nilibot niya ng tingin ng labas na wari ngayon lamang siya nakakita ng ganoon kagandang estruktura. Ay sa totoo naman kasing sa television lamang nakikita ni Laila ang mga ganito. Mukha itong palasyo. Pumasok ka na. Untag ng isa sa mga lalaki. Hindi niya napigilang mamangha sa ganda ng loob. Kung maganda na ang labas ng mansyon, ay parang hindi siya makapaniwalang nakatapak siya sa ganito kagandang lugar. Malaki ang chandelier na nakasabit sa itaas. Ang hagdanan ay parang stairway to heaven dahil sa tila walang katapusang steps na kailangan mong hakbangin. Kulay krema ang mga dingding. May mga mamahaling babasaging vase na parang sapat ang buhay ng dalaga upang mabayaran ito sakali mang mabasag niya. Bilisan mo na! Malakas na sigaw ng lalaki na nakasunod sa kanya. Dali-dali namang naglakad ng dalaga papasok pa sa loob. Nasa opisina si boss. Papasukin mo siya ron. May isang lalaking sumalubong sa kanila. Tiningnan nito si Laila na parang pinag-aaralan. Kumunot ang noon nito pero kaagad namang nawala at napalitan ng isang kakaibang ngisi. Pumasok ka na sa loob, Isabel. Ngiti nito kay Laila. Naisa nang irapan ng dalagang lalaki dahil sa pagtawag nitong Isabel sa kanya kung gayong Laila naman ang kanyang pangalan. Pero naalala niyang ito pala ang gustong ipangalan sa kanya ng lalaking nakabili. Seb, nandito na si Isabel. Untag ng lalaki na makita nilang nakatalikod ang lalaking nakabili kay Laila sa kanilang pwesto. Leave us alone, Teo. Cold pa rin na wika nito. Muling pinasadahan ng tingin ng lalaking nagngangalang Theo si Laila bago sila tuluyang iwan. You sit down, Isabel. Nawala na ang coldness sa boses nito nang banggitin nito ang pangalang Isabel. Laila ho yung pangalan ko. Wala sa sariling bigkas ni Laila nang tuluyan niyang matingnan ng maigi ang mukha ng lalaki. Laila na lang po kasi, boss. Masyadong magarbo yung Isabel. Hindi nga bagay sa akin na sobrang ganda talaga. Nagbago kaagad ang tono ni Laila at sumigla. Naisip kasi ng dalaga na buwisitin ng lalaki hanggang sa ito na mismo ang magpaali sa kanya. Just close your mouth. Daririndi ako sa boses mo. Malamig na sabi ni Sebastian kay Laila. Boss naman, binili niyo ako kaya pagtiyagaan mo yung ugali ko. It's your fault naman kung bakit stress ka ngayon. Pero bawing-bawi naman sa muka. Kindat ni Laila kay Sebastian na parang tuod talaga. Kapag naiinis kayo sa akin, boss, tumingin lang kayo sa mukha ko.
Dahil lubos po akong pinagpala ni Bathala. Ganda ko, di ba? Kindat-kindat ni Layla sa binata. Winaksi pa niya ang buhok na parang nasa advertisement ng Rejoice. Si Sebastian ay parang British. Blonde ang buhok, may kaunting balbas sa mukha. Asul ang mga mata, makakapal ang kilay at kurbang-kurba ang mga pilikmata habang umiigting ang mga panga. Katakot-takot ang mukha nito kapag seryoso, ngunit nang banggitin nito ang pangalang Isabel ay tila pumungay ang mga mata nito na parang may kakaiba sa pangalang binanggit. You don't dare talk back at me. Mariin nitong wika habang mahigpit na hinawakan ang panga ni Layla. Napaluha ang babae dala ng sakit at takot. Dinala si Layla ni Theo sa isang kwarto sa itaas. Muli siyang namangha sa ganda ng interior. Dito ang magiging kwarto mo, Isabel. Binuksan ng lalaki ang isa sa mga maraming pintuan na naroon para si Layla na nasa pinakamamahalin na hotel ngayon. Sigurado po kayo na rito ako matutulog? Nag-aalangang tanong ni Layla sa kausap na lalaki. Nakangisi lang itong tumingin sa kanya bago siya tinaasan ng kilay. Kung gusto mo, ay matulog ka kasama yung mga aso. Sa labas nga lang. Natatawa nitong wika bago inilingan at iniwan sa kwarto. Nilapitan ni Layla ang dalawa pang pintuan na nasa loob. Ang isa ay CR na may bathroom at shower, ang isa naman ay closet. Namangha talaga si Layla. Napaltan ng pagkamangha ang kaninang kaba, ngunit naroon pa rin naman ang takot sa kanyang puso. Lumundag siya sa kama at malambot na malambot ito. Hindi katulad sa kamang mayroon siya noon na unti-unting nauubos ang foam na nasa loob, kaya ramdam niya ang tigas ng papag. Hindi katulad ng kamang nandito. Hindi na malaya ng dalaga na lumukob na pala sa kanyang antok. Nagising na lamang si Layla dahil sa ingay sa ibaba. Parang may mga nagkakagulo at nagbabasag ng kung ano. Kinusot-kusot ng dalaga ang mata bago lumabas sa kwartong kanyang pinagpapahingahan. Maliit siyang humakbang pababa. Iniisip ang paghakbang upang hindi magkaroon ng tunog ang kanyang lakad. I told you not to effing betray me, idiot! Malakas na napalundag si Layla sa kanyang paghakbang dahil sa lakas ng boses. Kilala niya ang boses na yon. Kay Sebastian yun. Nagtaasan ng balahibo ni Layla sa takot. I trusted you with my business, Draco. But you wrap me up in your fingers and play me like I am imbecile. Malamig na wika na Sebastian at tumawa ito na parang demonyo. Talaga nakipagkuntsaba ka pa kay Augustus. Para lang sirain ang shipment ko, ah. Huwag mo akong papatayin, Sebastian. Kaibigan mo ko. I don't do friends, Draco. I don't do friends with an idiot like you. Sa tingin mo dudungisan ko yung kamay ko? Para lang sa katulad mo? Muling natawa ng hilaw si Sebastian. Tuluyang hinakbang ni Layla ang iilang steps para makita ang nangyayari sa ibaba. Pero malaking pagsisisi ang kanyang ginawa nang makita niyang may lalaking nakaluhod sa paanan ni Sebastian. Punong-puno ng dugo ang katawan ng lalaki. Siguro ay binugbog ang lalaki na nagngangalang Draco ang mga tauhan ni Sebastian. Mukhang may live audience ka, Sebastian. Makikita niyo kung gaano ka kademonyo. Mapang-uyam ng ngiti ng lalaki na si Draco kay Sebastian na mas lalong ikinaigting ng panganang binata. Why are you here, Belle? Maliit nitong wika ngunit mariin. Nalilisik ang mga mata nito sa kanya. Kukuha lang sana ako ng tubig. Pagsisinungaling ni Layla habang nanginginig ang boses. Howell. Malamig na tawag na Sebastian sa tauhan nito na kaagad namang lumapit sa binata. Bring this idiot in the basement. Tura ni Sebastian kay Howell habang mariin pa rin na nakatitig kay Layla. I'll get you a glass of water. Bumalik ka na sa kwarto mo. Walang emosyon na wika ni Sebastian sa dalaga habang sinenyasan si Howell na dalhin ng dugo ang lalaki sa kung saan. Napatango ng mahina si Layla. Ang mga mata ng dalaga ay nakasunod pa rin sa lalaki na si Draco habang malakas itong hinihila ni Howell paalis sa kanilang harapan. Isabel, go back to your room. Malumanay na ngayong wika ni Sebastian sa dalaga, lalo pa at nakikita ng binata sa mga mata ni Layla ang rumehistro na takot dito. Sebastian always play fair. Harap-harapan siyang lumalaban pero duwag ang kanyang mga kalaban at kumikilo sa likuran niya at doon nagagalit ang binata. Malas nga talaga si Draco dahil nalaman ni Sebastian ang kagaguhan nito bago pa makaalis palayo.
Swerte na lang mga lalaki kung bubuhayin pa ni Sebastian. Samantalang naglakad naman si Laila pabalik sa itaas na tila walang buhay. Hindi pa rin mawala sa isipan ng babae ang kanyang nakita. Papatayin ba ni Sebastian ang lalaki kanina? Papatayin din ba siya katulad ng lalaki kanina? Binalot siya ng takot dahil sa naisip. Hindi alam ni Laila kung paano siya matutulog o dadalawin ba siya ng antok, lalo pa at nadatakot siya sa pwedeng mangyari. Nakakatakot ng sobra-sobra kanina si Sebastian. Malamig ang tono ng boses habang walang emosyon ng mga mata. Pumunta si Laila sa may bintana dahil malamig ang simoy ng hangin sa banda roon at parang pakalmahin ang pusong naguhurumentado. Why are there? Napatalon si Laila sa gulat dahil bigla-bigla na lang may nagsalita sa kanyang likuran. Po, nagpapahangin, sagot ng dalaga. Here's your water. Inabot ng binata ang isang basong malamig na tubig. Kagad naman itong tinanggap ni Laila. Salamat. Nakayoko na wika ni Laila. Nawala bigla ang pagkakulit sa kanyang sistema at napaltahan ng takot. You have an aircon. Go back to your bed. Malamig nitong sabi sa dalaga kaya agad itong sumunod. Paano po kayo nakapasok? Curious na tanong ng dalaga sa lalaking kaharap. This is my house. I have access to everything here. Sagot nito. Lumabas na po kayo. Matutulog na ako. Maikling wika ni Laila at umiwas kaagad ng tingin sa kausap dahil mariin itong nakatitig sa kanya at ayaw yun ng babae dahil parang may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang tiyan. I'll go out when I want to. Sagot nito at umupo sa sofa na kaharap ng kanyang kama. Lumabas ka na kasi Sebastian. Matutulog na ako. Muling pagtataboy ni Laila sa lalaki. Come again? Malamig pa rin itong tanong. Napairap si Laila sa hangin. Ang sabi ko po ay lumabas na kayo dahil matutulog na po ako. Sabihin mo muli yung pangalan ko. Matigas na wika na Sebastian sa dalagang nakakunot noon na ngayon sa kanya. Sebastian po. Sebastian Alexis McLester. Hindi Sebastian po. Seryosong wika ni Sebastian sa kausap. Lumapit si Laila sa kama. Tinalikuran na niya ang lalaki. Kinakabahan siya lalo dahil sa presensya nito. Look at my direction, Isabel. Matigas nitong untag. Sumunod naman kaagad si Laila rito at baka siya ang susunod na babarilin nito. Bakit po? Stop with you po. Am I too old for you para sagutin ako na po at opo? Matigas na tanong nito sa dalaga. Sa isip ni Laila ay alam nga naman. She's just giving him respect at baka patayin pa siya nito. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kamang kinauupuan ni Laila. Mahigpit na kinuyom ng babae ang dalawang kamay dahil sa kabang nararamdaman. Look at me at my eyes, Belle. Hinawakan nito ang panga ng dalaga ngunit hindi katulad ng kanina na mariin. Ngayon ay magaan ang kamay ng lalaki. Move aside. Move aside. We'll cuddle. Seryoso nitong wika na nagpasinghap sa dalaga. Po? I own you, Belle. I own everything fiber of you. Now, move aside. I'm going to lay beside you. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang bigyan ng espasyo ang lalaki sa malaking kama. Pinihid na Sebastian ang bewang ni Laila palapit sa kanya. Ramdam niya ang takot ng babae. Are you scared? Po, wala sa sariling sagot ni Laila kay Sebastian. I told you to stop with the po. Malamig na wika ni Sebastian na ikinatango naman ng dalaga. Close your eyes. Don't mind my arms in your waist. Parang hindi imamind ba? Hindi nga kita kilala tapos yayakapin mo ko. Kahit naman binili mo na ako ay may karapatan naman siguro ako, di ba? Buhay ko pa rin naman to at katawan ko pa rin yung hinahawakan mo. Mahabang sabi ni Laila sa lalaki at inalis niya ang kamay nitong nakapulupot sa kanyang bewang. Oo nga at nakakatakot si Sebastian pero hindi pwedeng ipahawak ang katawan niya rito. Aba, suwerteng suwerte naman ang binata at siya ang unang nakakahawak sa baywang ni Laila. Marahas na bumuntong hininga si Sebastian dahil sa inis. Masama niyang tinignan ang dalaga. You want me to kiss you, Isabel? Lumaki ang mata ni Laila sa naging sabi ng binata pero nang nakabawi ang dalaga, sa pagkabigla ay napasagot naman ito. Anong Isabel? Laila yung pangalan ko. Laila, hindi Isabel! Malakas na sigaw ni Laila at itinulak ang lalaki.
Nakita ni Laila na kaagad nagbago ang titig ni Sebastian. Para itong mangangain ng buhay. Malamig na malamig ngayong nakatitig si Sebastian kay Laila kaya napalunok ang dalaga dahil sa sobrang kaba. Hilaw na napangisi si Laila at naka-peace sign sa binata. Fine, sige na, yakapin mo na ako. Ang hirap-hirap mo naman palang kausap. Irap ni Laila kay Sebastian. Yakap na at baka magbago pa yung isip ko, boss. You're too bratty, Bel. Haplos nito sa buhok ng dalaga. Kinuyom na lang ni Laila ang mga kamay at baka masuntok pa niya ang binata at ikulong pa siya sa basement katulad doon sa Draco. Nag-usal ng salamat Lord si Laila dahil sa safe na ulit siya. Akala pa naman din niya ay talagang susunduin na siya ni San Pedro. Muling pinulupot ni Sebastian ang braso nito sa baywang ng dalaga habang pumipikit ang mga mata nito. Boss, untag ni Laila sa nakapikit na si Sebastian. Papatay niyo ba yung lalaki na dinala ni Howell? Nag-aalanga na tanong ni Laila sa binata. Hindi kaagad nakasagot si Sebastian na tila nag-iisip pa ito ng malalim. Do you want me to kill him? Ani Sebastian kay Laila na marahas namang inilinga ng dalaga. Sawa na siya sa karahasan. Kung pwede lang ay kapayapaan naman sana ang matamasa ni Laila. Huwag na kayo maging masama. Let God do His own way. Malumanay na sagot ni Laila sa binata pero humigpit lang ang naging yakap ng binata kay Laila. I will spare his life for now because you said so. Wika ni Sebastian kaya hindi napigilan ni Laila na mapayakap din sa binata. Hindi naman alam ni Laila kung paano matutulog. Hindi na siya dinalaw ng antok lalo pa at ang lapit-lapit na mukha ni Sebastian sa mukha niya. Paano siya makakatulog kung gayong ramdam na ramdam niya ang hininga ng lalaki sa kanyang mukha? Pinagmasdang mabuti ni Laila ang lalaking mariing ngayong nakayakap sa kanya. Hindi napigilan ni Laila na haplusin ang buhok ni Sebastian. Nakatabon kasi ang iilang hibla ng buhok nito sa mukha. Kung sa ibang pagkakataon lang sila nagkita ay marahil ito ang lalaking magugustuhan niya. Ani, nang isip ni Laila. Kung nagkatagpo lamang sila ni Sebastian sa ibang paraan ay paniguradong gugustuhin niya ang lalaki. Pero hindi pwede. Delikadong mahulog kay Sebastian. Nagising na si Laila bandang 10:30 ng umaga. Wala na sa tabi niya si Sebastian. Inayos muna ng dalaga ang sarili. Naligo ito at naghanap ng damit sa closet. Muling namangha si Laila dahil sa dami ng damit na naroon. Mga magaganda at mamahalin. Pinili niya ang bestidang puti. Simple lamang yun na kaagad niya namang nagustuhan. Hindi siya nakapagdala ng kahit anong pwedeng ilagay sa mukha. That's why she licked her lips para pumula naman lang ito ng bahagya. Tinampal-tampal naman ang mukha para may blush siya. Kaagad namang nag-react ang kanyang kulay dahil porselana ang kutis ay kaagad itong namula. Inayos niya ang mahabang buhok bago tuluyang bumaba. You're awake, mi prinsesa? Mapanuksong wika ni Theo kay Laila nang makarating siya sa sala. Nasaan si Sebastian? Tanong ng dalaga rito. I'm here. Malamig na sagot naman ang kanyang hinahanap sa likuran niya. Bumaling kaagad ng tingin dito si Laila. Bahagyang umiti sa kanya ang lalaki. Let's go to the kitchen. Nagluto ko. Kinuha ni Sebastian ang kamay ni Laila at hinatak ang dalaga papasok ng kusina. Samantalang nakangisi lang si Theo na humihigop ng kape na nakatingin sa likuran ng dalawa. Hatak-hatak na Sebastian ang kamay ni Laila. Nakatingin lang doon sa kamay nilang magkahawak ang mata ng dalaga. Hindi niya mawari kung bakit parang may kung ano sa kanyang tiyan at kung bakit parang sasabog ang kanyang puso. Did you sleep good last night? Nakangiti na tanong sa kanya ni Sebastian. Hindi mawari ni Laila kung bakit nakangiti sa kanya ngayon ng malamig na bilyonaryong nakabili sa dalaga. Yes. Come here. Nagluto ko ng usual breakfast. Kumakain ka ba nito? Magaan na ang naging paghila ni Sebastian ngayon kay Laila. Papunta sa lamesa na may nakalatag na plato ng pancake at vegetable salad. Hala ka, boss! Feeling prinsesa naman yata ako nito. Gulat na naging sagot ng dalaga na si Laila at mabilis umupo sa harapan ng pagkain. Nagugustuhan niyo na po ba ako? Joke ni Laila pero tila natigilan ng lalaki at bumalik na naman sa walang emosyon ang mga mata ng binata. Pupunta muna ako sa opisina. I will let Bebang be here with you.
Malamig na wika ng binata kay Laila bago ito walang lingon na umalis ng kusina. Natigalgal na lamang ang dalaga, nakatingin sa likuran ni Sebastian. Bipolar kaya ang lalaki? Kanina ay ayos na ayos pa makitungo tapos biglang nagbago ang ugali. Reklamo ng isipan ni Laila. Pumasok naman ang medyo hindi katandaan na babae sa kusina. Ngumiti kay Laila kaya napangiti na rin pabalik ang dalaga rito. Isabel ang pangalan mo, iha. Nakangiting nilagay ng ginang ang isang basong tubig malapit kay Laila. Umiling si Laila bilang sagot. Hindi po. Ang totoo niyan ay Laila po yung tunay kong pangalan. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit Isabel yung tawag sa akin na Sebastian na Theo eh. Mahabang wika ng babae sa ginang. Sa Isabel pa rin talaga. Nakakaawang bata. Mahinang usal ng ginang habang umiiling na umupo sa katapat na upuan ni Laila. Bakit po? Sino po si Isabel? Nakakunot noong tanong ng dalaga sa ginang sa harapan. Huwag mo na lamang banggitin, iha. Malungkot itong ngumiti sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Marahil ikaw ang bagong nabili ni Sebastian na babae, no? Natigilan si Laila dahil sa tanong ng ginang. Alam ko ang nangyayari sa bahay na ito. Mabait na bata si Sebastian kaya huwag kang mag-alala na saktan ka dahil hindi siya ganung tao. Dagdag ng ginang. Bakit hindi po kita nakita kagabi? Tanong ni Laila habang umunguya ng pagkain. Hindi ako natutulog rito, iha. Umuwi ako sa amin pagsapit ng hapon at bumabalik ako rito ng maaga. Sagot nito. Pumapatay po ba si Sebastian, Manang? Muling tanong ni Laila. Umiwas kaagad ng tingin ng ginang. Mabait ang magkapatid na yan, iha. Basta, ang sabihin ko lang sa'yo ay huwag kang mahulog. Huwag mong hayaang magkaroon ng puwang sa puso mo ang isa sa kanila. Mahinang wika ng ginang. Doon lamang napagtanto ni Laila ang sinabi nitong magkapatid. Magkapatid pala si Theo at Sebastian. Paano ang sinasabi ng ginang? Paano kung mahulog siya kay Sebastian nang hindi niya namamalayan? Tanong pa ni Laila sa kanyang isipan. Aalis din naman po ako kapag nagkaroon ng pagkakataon kaya huwag po kayong mag-alala. Ngiti ni Laila sa kausap pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Matapos kumain ay hinanap ni Laila si Sebastian. Ngunit ni isa sa mga tauhan nito ay hindi rin niya makita. Mukhang umalis sa mga ito at silang dalawa lang ni Aling Bebang ang naiwan. Wala siyang magawa sa loob ng bahay kaya naisipan niya na lamang tumambay sa may pool area. May lilim naman iyon dahil sa malaking puno ng akasya. May beach chair din doon kaya doon niya pinatay ang buong oras maghapon. Sumagi sa kanyang isipan ng tumakas ngunit wala naman siyang ibang mapuntahan. Hindi man alam ni Laila ang kahahantungan ng kanyang buhay sa kamay ni Sebastian pero unti-unti na siyang napapanatag sa presensya ng lalaki. Sumapit ang gabi at nagpaalam na si Aling Bebang na uuwi na raw pero hindi pa rin bumabalik sila Sebastian at mga tauhan nito. Nanood na lang ng palabas sa television si Laila dahil sa sobrang bagot pero biglang bumukas ang pintuan at iniluwan niyo ng magkapatid na duguan habang pasan-pasan ng mga tauhan ni Sebastian. Ano nangyari? Malakas na sigaw ni Laila at nilapitan ang dalawang lalaki na pinasok. Call the Dr. Howell. Malamig na wika ng isa sa mga tauhan. Sebastian? Lapit ni Laila sa lalaki. Hahawakan sana niya ito pero kaagad siyang napigilan ng kung sino. Huwag mo muna siyang hawakan. Mas mabuti pa na umakit ka na lamang sa kwarto mo at matulog. Malamig na wika nito. Paano sila? Tanong ni Laila habang nakatingin sa magkapatid na walang malay. Si Sebastian na nagkulay pula na ang damit na puti dahil sa dugo nito at si Theo na wala ring malay. Pulang-pula na ito. Tila nilinisan na ang sarili nitong dugo. Doktor ka ba? Dahil kung oo, magagamot mo silang dalawa. Pero kapag hindi naman ay wala ka na may tutulong dito. Matigas na wika ng lalaking nagngangalang Howell. Bel. Isabel. Paos na bigkas ni Sebastian sa mga salita. Hinawakan ni Laila ang mga kamay ni Sebastian. Kahit takot sa dugo ay walang kemeng hinawakan iyon ni Laila. Ilang minuto pa ay may bagong dumating na dalawang lalaki.
Lumapit kaagad ang mga ito kay Sebastian at Theo kaya tumayo si Laila at humakbang paatras. Prepare the operating room. Dali niyo silang dalawa ron. Matigas na wika ng lalaking kararating pa lamang. Marahil ay isa itong doktor. Kaagad na kumilos ang mga tauhan nila Sebastian at kinarga sila paakyat sa itaas kung saan ang sinasabi nilang operating room. Nakasunod lang si Laila sa mga ito habang nag-uusal siya ng dasal na sana ay okay lang ang dalawang lalaki. Alam naman ng dalaga na masasamang tao ang mga ito. Ngunit batid niyang palaging nakikinig ang Diyos sa dasal basta galing ito sa puso. Pinasok si Sebastian at Theo sa isang room. Ngunit ang dalawang doktor lamang ang pumasok roon at isinarado na ang pintuan. Lakad pa roon pa rito ang ginawa ni Laila dahil hindi siya mapakali. Naghihintay rin sa labas ng kwarto ang ilan sa mga tauhan ni Sebastian. Baka gusto mong maupo. Para kang hilong talilong. Walang emosyong wika ng lalaking nakatayo malapit sa may pintuan. Ano ba kasi talagang nangyari? Bakit sila nagkakaganon? Hindi napigilang tanong ng dalaga sa mga lalaking naroon pero ni isa sa kanila ay walang sumagot sa kanya. Iteko mo na lamang yung mga bibig mo. Hindi ka makakatulong. Walang ganang wika ng isang lalaki sa paligid. Nagtatanong ako ng maayos ah! Galit na wika ni Laila sa lahat. Nagtiimbagang ang mga ito pero walang pakialam si Laila. Kay Sebastian lang siya natatakot kapag wala itong emosyon at nanlilisik ang mga mata. Kahit mag one-on-one pa sila ng barilan dito laban sa mga gagong kaharap niya. Naiinis na wika ni Laila sa kanyang isipan. Ilang oras pa ang tinagal ng mga doktor sa loob bago ito lumabas. Halos kumaripas na nanglapit si Laila sa dalawang doktor nang lumabas sa mga ito sa pintuan. Makikita mo ang pagod sa dalawa ngunit kailangan munang tanungin ng dalaga ang kalagayan ng dalawang lalaki na nasa loob ngayon. Kamusta po sila, Dok? Hinawi ni Laila ang mga tauhan ni Sebastian na nakaharang. Malakas na umungot ang mga ito pero walang pakialam ang dalaga. Okay na silang dalawa. Magigising na rin sila sa anumang oras. Ngiti sa kanya ng doktor na mukhang foreigner. Umalis na rin ang mga to at hinatid ng dalawang tauhan ni Sebastian palabas. Nakatulog si Laila paroon at pabalik para silipin ang magkapatid. Nagising na lamang ulit siya nang maramdaman niyang may nakapulupot sa kanya ng mabigat. Boss? Bakit ka nandito? Okay ka lang ba? Napatayo ng marahas si Laila dahil naalala niyang nabaril ang lalaki. Napaungot naman si Sebastian dahil nasagi ng dalaga ang sugat niya. I'm okay. Come back here. Patulog na lang ulit tayo. Anas ng binata. Tiningnang maigi ni Laila ang kalagayan ng lalaki at baka maimpeksyon pa ang sugat nito. Dapat doon na ito sa operating room kuno magpahinga. Malikot pa naman ang dalaga at baka matamaan pa ang sugat nito. Bakit ka ba nandito? Dapat kasi doon ka na magpahinga. Naiinis na wika ng dalaga sa kanyang kausap pero umiiling-iling lang si Sebastian at muling hinatak si Laila pahiga. It's too cold there. I need your warmth, Isabel. Yakapin mo ako. Inuutusan kita. Malamig nitong wika sa dalaga na ikinarolyo naman ng mga mata ni Laila. Bakit kita yayakapin? Hindi naman Isabel yung pangalan ko. Matigas na sagot ni Laila. I'm injured. Pero okay na okay lang naman ang mga labi ko. Halikan na lang kaya kita para tumahimik ka na. Malamig nitong wika. Ito na! Yayakapin na. Huwag ka munang manghalik, boss. Dapat praktisado muna ako. Reklamo ng dalaga na ikinakunot lamang ng noo ni Sebastian. I will teach you. Seryosong sagot ni Sebastian na malakas na ikinatawa ng dalaga. Yakap nga lang kasi, boss. Bawal halik. Magagalit si Lord. Mahigpit na pinulupot ni Laila ang mga braso sa katawan ni Sebastian. Fudge! Wag naman mahigpit. Malakas na sabi ni Sebastian at niluwagan ang yakap ni Laila. Pero nakatawa lang ang dalaga dahil sa reklamo ng binata. Mabilis na dumaan ang isang buwan. Hindi iyon namamalaya ni Laila dahil nag-e-enjoy na ang dalaga sa mansyon ni Sebastian at sa presensya ng lalaki. Saan tayo pupunta, boss? Ginaya ni Laila ang boses ng mga tauhan ni Sebastian. Malaki at parang siga kaya napalingon sa kanyang lalaki. Stop doing that tone, Isabel.
Matigas nitong sagot sa kanya pero makikitaan mo naman ang mukha nito na may kaunting pagngisi. Sabing Laila kasi boss. Laila Mercedes. Tandaan niyo po yung pangalan ko. Dahil ito ang magiging future tagapagmana ng business ninyo. Kindat ni Laila kay Sebastian na seryoso lang na nakatingin sa dalaga. Change your clothes, Isabel. May pupuntahan tayo, bilisan mo na. Walang ganang sabi ng lalaki. Inayos ni Laila ang sarili. Binilhan siya ng lalaki ng iilang makeup kit. Hindi naman siya mahilig doon kaya ang madalas lamang niyang gamitin ay lip tint at pulbo. Habang nag-aayos ang dalaga ay nanonood lang si Sebastian sa gilid ng kama. Tapos ka na? Halika na, late na ako dahil sa'yo eh. Matigas na wika ni Sebastian na nakatalikod na si Laila. Boss naman, kitang nag-aayos pa yung tao eh. Ungot ni Laila sa lalaki. Ang hirap-hirap mong kausap, Isabel. Tanda mo binili lang kita, kaya sundin mo ko agad. Seryoso na wika ni Sebastian sa dalaga. Pero dahil hindi na nararamdaman ni Laila ang takot sa kanyang dibdib dahil sa lalaki, ay binalingan na lamang niya ng tingin ng binata at mapanuksong nginitian. Susundin nga po, nag-aayos pa kasi. Bakit hindi makapaghintay, di ba? Walang ganang sagot ni Laila. Ang gwapo mo ngayon, boss. Komento ni Laila na nakangiti pero mas lalo lamang nag-iba ang timpla ng mukha ni Sebastian. Dami mong sinasabi. What if I kiss you right here, right now? Malamig na wika ni Sebastian. Tumayo ang binata at lumapit sa pwesto ni Laila na kaagad namang ikinasigaw ng babae. Hep! Diyan ka lang! No kiss nga sabi. Bawal! Magagalit talaga si Lord! Nakapamaywang na tinaasahan ni Laila ng kilay si Sebastian pero hindi man lang natinag ang lalaki at mas lalo pang lumapit sa dalaga. You want to practice, right? Kinabig ng malakas na Sebastian ang bewang ng dalaga upang mapatili si Laila sa gulat. This is how you kiss, Isabel. Ngisi ni Sebastian sa dalaga at kaagad na dumampi ang mga labi nito sa labi ni Laila na ikinalaki ng mata ng dalaga. Lumaki lalo ang mata ni Laila nang mas pinalalim pa ni Sebastian ang paghalik. Hindi naman napigilan ng dalaga na ipalupot ang mga braso sa leeg ng binata habang nagtatagisan ng kanilang mga labi. Sa isipan ni Laila ay ganito pala kasarap humalik ang malamig na bilyonaryong si Sebastian Alexis McAllister. Parang ngayong nasa Cloud9 si Laila. Magaan na magaan ang labi ni Sebastian habang ginigiya siya kung ano ang dapat gawin. Boss, Laila moaned as the kiss deepens. Naging ungol iyon dahil hindi pa rin pinapakawala ni Sebastian ang labi ng dalaga. Stop! Doon lamang pinakawala ng binata ang labi ni Laila. Pumungay ang mata ni Sebastian habang maamo na nakatingin kay Laila. Parang nawala bigla ang malamig na si Sebastian. I'm sorry. Malumanay na naging wika ng binata na ikinakunot at ikinataas naman ang kilay ni Laila. Nagsusorry ka ba dahil hindi mo na-enjoy yung lips ko, ha? Naiinis, napakli ng dalaga. Hinawakan ni Laila si Sebastian at hinaplos-saplos nito ang pisngi ng dalaga. No, I'm sorry dahil di ko napigilan ng sarili ko na halikan ka. Parang nalalasing ang mga mata ni Sebastian sa pagtitig sa mga labi ni Laila. Agad namang pinitik ng dalaga ang noo ng binata para matauhan ito. Boss, hala ka! Nagkakasala ka kay Lord. Sabi ng bawal pa akong halikan eh. Natatawang wika ni Laila. So, sarap na sarap ka naman sa lips ko. Ano boss? Kindat ni Laila kay Sebastian at napailing na lang. Kapag ako tuluyang nainis sa'yo, ibebenta talaga kita mamaya. May auction din naman na magaganap. Malamig na wika ng binata pero hindi natinag si Laila. Alam kasi ng dalaga na hindi iyon magagawa ni Sebastian dahil mabait naman ito. Boss Pogi, kanina mo ko ibebenta. Lumapit si Laila kay Sebastian at makulit niya itong tinitigan. Let's go. Dami-dami na nating nasayang na oras, Bel. Seryosong wika ni Sebastian habang hinila ang palapulsuhan ng dalaga. Hala siya, para namang hindi niyo na-enjoy yung paghalik sa akin at kinalimutan na yung oras. Komento pa ni Laila pero hindi na ito pinansin ni Sebastian. Napangiti na lamang ang dalaga sa kanyang isipan. Sus! Tanggal angas pala tong malamig na bilyonary na to sa labi ko eh. Ani pa sa isipan ni Laila.
Naghihintay sa labas ang nakatuksido na si Theo at nakaitim na mga t-shirt na tauhan ni Sebastian. Gusto pa sanang tuksuhin ni Laila si Howell dahil para itong a-attend ng lamay pero pinigilan na lamang ng dalaga at baka talagang pagalitan pa siya ni Sebastian. Sabay sila na sumakay ni Sebastian sa Mustang na itim habang ang ibang kotse naman sumakay ang mga tauhan nito at si Theo. Malayo sa kabihasnan ang mansyon ng magkapatid na McLester. Ilang oras muli ang naging biyahe nila upang makarating sa event ngayong gabi. Hindi nga nagkamali ang hinala ni Laila nang pumarada ang sasakyan malapit sa dalampasigan. Malayo ito sa mga kabahayan. Siguro ay pribado itong isla na pagmamay-ari ng kung sinong milyonaryong nilalang sa mundo na kilala ng kaniyang kasama. Boss, ang ganda ng isla. Bili mo kaya? Panigurado namang marami kang pera. Sambit ni Laila sa lalaki at nilibot ang tingin sa buong paligid. Gabi naman, ay ramdam na ramdam ni Laila ang ganda ng lugar. Presko na presko ang hangin at ang ganda-gandang pakinggan ng mga alod. Bibiling ko to. Katapos kitang may benta. Seryosong wika ni Sebastian kay Laila. Natatawang kumapit si Laila sa braso ng lalaki habang tumitingin muli sa paligid. Boss naman, huwag mo muna ako ibenta. Malay mo naman maging asawa mo pala ako. Pasaring na wika ni Laila kay Sebastian na walang emosyon man lang sa mukha. Hindi pa rin binitawan ni Laila ang braso ni Sebastian at naglakad nga silang nakakapit sa kanyang dalaga habang nakasayaw ang kabilang kamay nito sa ere. Masayang masaya si Laila sa gabing ito. Panatag ang kaniyang puso. Malamig man ang simoy ng hangin ngunit hindi ito tumatama sa kanya dahil sa nakapulupot na braso na Sebastian sa balikat ng dalaga. Pumasok sila sa yate. Nakaalalay pa rin sa Sebastian kay Laila habang nakasunod sa kanila ang mga tauhan nito. Para namang nabahag ang buntot ni Laila nang bumungad sa kanila ang mga taong nakasuot ng mga glamorosong damit. Samantalang siya ay nakabestida lang. Ilang minuto pa at umandar na ang yateng sinasakyan nila. Na-excite ng todo si Laila dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na makasakay siya ng yate. Siniko ni Laila si Sebastian. Bakit hindi mo sa akin sinabi boss na palupitan pala to ng damit? Tingnan mo, para akong katulong dito ngayon. Reklamo ni Laila sa kasamang lalaki. Shut up, Isabel. You don't know how nasty those ugly men look at you. Please be aware that you're beautiful tonight, even in your simple attire. Malamig na wika ni Sebastian kay Laila, pero parang nagrarambulan ngayon ang mga paru-paro sa kanyang tiyan dahil sa sinabi ng lalaki. Agad na nakipagkamayan sa Sebastian sa mga tao na nasa lamesa. Hinapit ng binata ang baywang ng dalaga nang makita niyang nakatitig sa dalaga ang iba. Stop staring at my property, Mr. Quancho. You know me. Masama akong kalaban. Malamig na tura ni Sebastian sa matanda. Kaagad itong nagyuko ng tingin at tumikhim. Lahat ng nasa lamesa ay nagtikhiman. Pinaghila ni Sebastian ang upuan si Laila habang nakapalibot pa rin sa kanila ang mga tauhan ng binata. Kumusta ang transaksyon sa Cebu, Sebastian? Sinabi sa akin ng aking tauhan na pinagtaksilan ka ni Draco. Tanong ng lalaki na nakasuot ng pulang tuxedo. Walang emosyong tumingin lamang dito si Sebastian. He's in the right place already. May paparating akong bagong shipment. Mga antik galing Roma. Baka gusto mong angkutin. Salita naman ng matanda na iba kung makatingin kay Laila kanina. I have my own shipments to be delivered this week. Sa'yo na yung antik mo, Mr. Quancho. Walang kagatol-gatol na wika ni Sebastian sa matanda. Hindi gets ni Laila ang pinag-uusapan ng mga kalalakihan na nasa lamesa. Bored na bored siyang nakikinig sa kanila hanggang sa lumapit sa kanila si Theo. Seryoso mukha nitong bumulong sa kapatid na si Sebastian. Dahil nakatingin na si Laila kay Sebastian, nakita ng dalaga ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng binata. Umigting ang panga nito at mabilis na hinawakan ang kanyang palapulsuhan. Get up. We need to go. Mariing bulong na Sebastian sa tenga ni Laila. Nagkukumahog naman na tumayo si Laila dahil sa higpit ng hawak sa kanya ni Sebastian. Paniguradong magmamarka ito sa balat ng dalaga. Uuwi na tayo? Bakit parang ang bilis naman? Reklamo ni Laila sa nagmamadaling si Sebastian.
Nawala na lang bigla ang mga tauhan ni Sebastian habang seryoso namang nakasunod sa kanila si Theo. Just don't look back. Alis na tayo. Seryosong wika ni Sebastian kay Laila. Nakakunot noon na lamang na sumunod sa lalaki ang dalaga. Hindi pa man sila nakarating sa bukana ng exit ay kaagad nang nagkagulo. Maririnig mo ang iilang putok ng baril na nagpasigaw kay Laila sa takot. Nanginginig niyang kinuyom ang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Sebastian. Mas natakot si Laila dahil sa naiisip na saan sila pupunta at lalabas ngayon kung nasa gitna sila ng karagatan at kadiliman. Magtago na muna kayo. Tinatawagan na ni Howell ang aeroplano. Seryosong wika ni Theo at kaagad na umalis sa kanilang likuran. Hinatak na sana ni Sebastian si Laila sa kung saan ngunit may nakatutok ng baril sa kanila. Gusto na lamang magpalamon ni Laila sa karagatan. Ayaw niya pang mabaril. Kung mamamatay man ang dalaga ay dapat maganda siya. Hindi pwedeng mabaril. Naiinis na wika ng dalaga sa kanyang isipan. Boss, nanginginig na usal ng dalaga habang bumabaling ng tingin sa mga lalaking nakapalibot sa kanila. Give me the permission to kill them, Isabel. Mahina pero malamig na wika ni Sebastian pero humigpit ang kapit ni Laila sa braso ng binata at umiling. Bahala na boss, basta huwag kayong papatay. Naiiyak na wika ni Laila kaya agad na tinuhod ni Sebastian ang isang lalaki at nalaglag kaagad ang baril na hawak nito. Hide somewhere, just go. I promise, I won't kill anyone. Magtago ka na muna. I'll get back to you after this. Mahabang wika ni Sebastian at nakipagbuno na ngayon sa 5 lalaki. Halos mapatili si Laila nang makita niyang nagpatutok ang isa sa mga lalaki papunta sa kanyang pwesto. Nagtago si Laila sa isa sa mga kwarto. Tahip-tahip ang kaba sa kanyang dibdib lalo pa at hindi pa rin natatapos ang mga putukan. Ilang segundo pa at pumasok sa kwarto na pinagtataguan ni Laila ang hinihingal na si Sebastian. Are you okay, Belle? Lumapit kaagad ang binata para i-check si Laila pero tumango lamang ang dalaga. Mukha pa ba kung okay sa lagay na to, boss? Naiinis na wika ni Laila dahil sobrang nanlalagkit na siya sa pawis. Muli silang lumabas sa kwarto dahil ang sabi ni Sebastian ay hindi raw safe at baka may bomba rito o kung ano. Kaya nakasunod na lamang si Laila sa binata sa kung saan man sila talaga pupunta. Bakit ba kasi dinadala-dala mo pa ako rito? Kasalanan mo kaya mamamatay ako, boss. Mumultuhin kita hanggang sa mamatay ka rin sa takot. Naiiyak na sigaw ni Laila nang may muntikan ng tumama na bala sa kanila. Make it faster. Kailangan na natin makalis dito. Sigaw ni Sebastian at hinatak ng mabilis si Laila na ngayon ay nahihirapan na sa pagtakbo. Grabe naman, boss. Kitang nakahilas ng tao eh. Sigaw ni Laila habang tumakbo. Bakit pa kasi tayo pumunta rito? Mga baliw naman pala yung mga tao rito at nagbabarilan pa. Walang tigil na reklamo ni Laila. Just shut your mouth up. Kung ayaw mong kumain ng bala, bilisan na natin, Laila Isabel. Sigaw ni Sebastian sa dalaga dahil hindi na sila magkarinigan dahil sa lakas ng mga putok ng baril sa kabi-kabilang sulok. Ipakain mo na sa akin ng lahat, wag lang bala. Dahil aasawahin mo pa ako. Sigaw pabalik ng dalaga. You're not making sense. Hinatak pa rin ni Sebastian si Laila habang nakasunod pa rin sa kanilang mga tao na may dalang baril. Kung suntukan na lang sana ay ilalaban na ni Laila ang kamao niya para matapos ng araw na to dahil pagod na ang dalaga sa pagtakbo. Hindi naman kasi siya na-inform na action scene pala itong pupuntahan nila ngayon ni Sebastian. Ayoko pang mamatay, boss. Tumalo na lang kaya tayo sa dagat. Suwestyon ni Laila na ikinakunot naman ng noon ng binata. Ako na lang babaril sa'yo para matapos na to, ano? Naiinis na buliyaw na Sebastian sa napakakulit na dalaga. Umirap si Laila at umupo sa sahig. Barilin mo na lang ako niyan. Turo ni Laila sa pagitan ng hita ni Sebastian na nagpataas ng kilay ng binata. Stop with your nonsense, Isabel. Mariing sagot ni Sebastian sa dalaga. Just ride my back. I'm starting to get irritated in your voice. Malamig na tura ng binata at pinasakay si Laila na parang piggyback dahil reklamo ang dalaga na masakit na ang paa niya. Mabuti na lamang at nakasalubong nila si Howell. Paparating ng helicopter, boss. Patay na rin ang karamihan sa mga negosyante na kalaban mo. Seryosong wika ni Howell kay Sebastian habang nakikinig lang si Laila. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakasakay naman si Laila ng eroplano. Private pa.
dahil sila-sila lang din naman ang sumakay. Pagkatapos kaagad na makasampa sa himpapawid ay ang pagsabog ng yating elegante. Sa isipan ni Laila ay napakasayang. Bilyones din ang halaga ng yate, panigurado at maaabo lang ng ganung kadali. Naiinis, gulat at hindi alam ni Laila kung ano ang trip ni Sebastian at bigla na naman itong naging cold sa dalaga. Hindi na pinapansin ng binata ang dalaga at hindi na rin tumatabi si Sebastian sa pagtulog kay Laila na ipinagtataka naman ng huli. Hanggang sa isang gabi, nagtaka si Laila na lasing si Teo at Sebastian sa opisina. Nilapitan ni Laila ang dalawa pero si Teo lamang ang may ulirat at totally passed out na si Sebastian na sa may sofa. Bakit naman kayo naglasing, Teo? Tingnan mo tong future asawa ko. Nakatulog na sa sobrang kalasingan. Bulong-bulong ni Laila habang hinahaplos sa mukha ni Sebastian. You won't be Sebastian's wife, Laila. Ever. Kasi kasal na yan. Lasing na nakangisi si Teo. Sebastian has been married to Isabel for 5 years. Bahagya pa na natawa si Teo bago tuluyang nawala ng malay. Nasobrahan yata talaga ang magkakapatid sa alak. Hindi na lang inisip ni Laila ang kung ano ang sinabi ni Teo. Baka lasing lang to at kung ano na lang ang sinasabi. Ginising niya si Sebastian at kaagad naman itong gumising pero lasing na lasing talaga kaya inalalayan na lamang ni Laila ang binata papunta sa itaas. Sa kwarto nilang dalawa, nilinisan ni Laila ang katawan ni Sebastian at pinalitan ng dalaga ang damit ng binata. Ungol lang ito ng ungol dala ng kalasingan. Kukuha na sana ulit si Laila ng bimpo para punasan ang mukha ng binata dahil nakaligtaan niya ito kanina ngunit kinabig na siya ng mahigpit na yakap ni Sebastian. Nasa leeg ng dalaga ang hininga ng binata habang unti-unting naglalakbay ang kamay ni Sebastian sa katawan ni Laila. Aalis na sana ulit ng dalaga pero mas lalo lamang humigpit ang hawak na Sebastian sa balikat ng dalaga. Sebastian's lips touched Laila's lips and rummaged it like a hungry infant. Ang mga kamay ng binata ay tuluyan ng nagtanggal sa damit ng dalaga. Tanging ungol ang naisagot ni Laila. Isabel, I miss you. Bulong ni Sebastian sa tenga ng dalaga. Hindi alam ni Laila kung ano ang kanyang mararamdaman pero dahil nilamon na siya ng kapusukan ay nagpatangay na lamang ang dalaga sa sarap. I miss you, mahal. I'm so sorry. I promise magbabago na ako. Ungol ni Sebastian hanggang sa maramdaman na lang ni Laila ang pagkabasa ng kanyang leeg marahil nga'y umiiyak sa Sebastian. Buong isang gabing inangkin ni Sebastian ng buong pag-iingat habang tinatawag siya ng binata na Isabel. Laila's eyes were swollen when she realized that maybe Theo was right. Paano kapag totoo nga na may asawa na si Sebastian? Paano matatanggap ng kanyang puso? Hindi man inamin ng dalaga sa kanyang sarili ngunit batid niyang may pagtingin na siya kay Sebastian. Nahulog siya sa lalaking nakabili sa kanya ngunit may iba itong minamahal. Huling nagising si Laila. Wala na sa kanyang tabi si Sebastian. Niyakap ng dalaga ang hubad niyang katawan habang inaalala ang nangyari sa buong gabi ay wala siyang maramdamang pagsisisi. Mahal niya si Sebastian at kung ito man ang unang lalaking binigyan niya ng kanyang sarili ay masaya siya na binigay ito sa lalaking kanyang iniibig. Hindi na nag-atubili na maligo si Laila. Sinuot na lamang ng dalaga ang shirt ni Sebastian na nasa paanan niya at bumaba na. Ngunit kaagad na mas nawasak ang puso ni Laila nang mabungaran niya sa kusina si Sebastian habang may kayakap na babae. Morena ito, ngunit higit na maganda kay Laila. Napatigil ang dalaga at nakatuon lamang ang mata sa dalawang tao. Hindi siguro ng mga to naramdaman ang kaniyang presensya. Hindi alam ni Laila kung aalis ba siya, titikim o sasabunutan ng babae at murahin si Sebastian pero ano ba siya? Sino ba siya sa buhay ni Sebastian? Hindi ba at binili lamang siya ng binata? Who are you? Gulat na wika ng babaeng kayakap ni Sebastian. Doon lamang napansin ng lalaki ang presensya ni Laila. Walang mababasang emosyon sa mukha ng binata na mas nagpadagdag ng sakit sa puso ni Laila. Who is she, babe?
Hindi nakatakas sa tainga ni Laila ang pagtawag ng babae na babe kay Sebastian. Naghihintay lang si Laila sa kung ano ang sasabihin ni Sebastian. Girlfriend yata ni Teo. Malamig na naging sagot ni Sebastian sa babae. Kinapos ng hininga si Laila. Nakangiti siyang tumingin sa dalawang tao na nasa harapan niya. Yumuko ang dalaga nang maramdaman niyang lumabo ang mata niya dahil sa paparating na luha. Really? May girlfriend na pala si Timoteo? Ani pa ng babae na tila gulat na gulat. Hi, I am Isabel. I am Seb's wife. Nilahad ng babae na may pangalang Isabel ang kamay nito kay Laila. Nanginginig itong tinanggap ni Laila habang maliit na ngumiti. What's your name? Muling tanong ng totoong Isabel kay Laila. Laila. Hilaw na napangiti si Laila sa babae at binalingan ng tingin si Sebastian. Walang lingon-lingon na iniwan ni Laila ang dalawa roon at muling bumalik sa itaas pero papasaka pa lamang siya sa hagdanan na bumuhos na ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Ganito pala kasakit magmahal. Ganito pala ang nararamdaman ng mga babaeng kapag may ibang mahal ang mga lalaking minamahal nila, ani pa ng isipan ni Laila. Tinahak ng dalaga ang front door. Wala ang mga bantay na tauhan ni Sebastian kaya mapapabilis ang pagkaalis ng dalaga. Hindi niya kayang manatili sa mansyon, nalupat makikita niya araw-araw si Sebastian habang nakangiti sa asawa nito na si Isabel. Madudurog siya. Wika ng isipan ni Laila. Saan ka pupunta, Laila Isabel? Malamig na boses ang nagpaigik sa gulat kay Laila. Alam niyang kaninong boses yon at walang iba kundi kay Sebastian. Aalis na ako. Walang ganang sagot ni Laila sa binata na masamang-masama na ang titig. Sinong nagsabi sa'yo na pwede kang umalis? Cold pa rin na tanong ni Sebastian kay Laila. Kung nag-aalala ka sa pera mo, babayaran ko na lang kapag nakapangasawa na ako ng mafia boss. Natatawang tura ni Laila pero hindi niya alam kung bakit tila mababasag na ang kanyang boses anumang oras. You're not allowed to go out from my house without my permission, Laila Isabel. Mariing wika ni Sebastian na mapaklang ikinatawa ni Laila. Kaya nga magpapaalam, hindi ba? Piloso pa na sagot ni Laila. Bakit ka alis? Ano ang silbi ko rito? Nasasaktan na tanong ni Laila kay Sebastian na ikinaiwas lang ng tingin ng binata. Di pa tayo nag-uusap tungkol sa nangyari sa ating kagabi. Bumalik ka sa kwarto. Mag-uusap tayo ng masinsinan. Huwag matigas ang ulo. Nainis na ako sa'yo. Umalis na si Sebastian sa harapan ni Laila. Hahakbang na sana ulit si Laila pero kaagad namang nahawakan ni Howell ang dalaga. Nagpupumigla si Laila pero masyadong malakas si Howell. Aalis na sabi ako! Sigaw ni Laila habang pumipigla sa pagkakahawak ni Howell pero hindi man lang natinag ang lalaki. Bitawan mo ko, Howell! Buisit ka! Buisit yung amo mo! Akala niya naman ikinagwapo niya yan? Reklamo ni Laila habang hila-hila ni Howell papasok sa kwarto ng dalaga at ni Sebastian. Malakas na tinulak ni Howell si Laila papasok ng kwarto. Naghihintay lamang doon si Sebastian na malamig na ngayong nakatitig sa nakasimangot na si Laila. Pinihit na sana ni Laila ang doorknob para muling lumabas pero nakalak na ito roon. Siguradong si Howell talaga ang may gawa at utos na naman ng malamig na bilyonaryong to. Lumapit ka. Malamig na tura ni Sebastian kay Laila. Lumapit ka, sabi. Kapag ako nakalapit sa ngayon, Laila Isabel, sinasabi ko sa'yo, pangalan ko lang yung ungol mo sa buong araw. Seryosong wika ni Sebastian sa dalaga nang hindi ito lumapit sa kanya. Boss naman eh! Indak ni Laila sa paa pero lumapit naman sa nakaupo na si Sebastian sa kama. Look at me. Malamig na tura ni Sebastian sa nakayoko na si Laila. Look at me in the eyes, Laila Isabel. Seryoso at malamig na wika ni Sebastian kay Laila pero hindi natin ang dalaga kaya pilit na siyang pinatingin ni Sebastian sa mga mata ng binata. Tell me everything. Tell me what happened last night. Paos na wika ni Sebastian sa dalaga. Boss naman, huwag niyo nalang isipin yun. Ano ka ba? Hilaw na tawang sagot ni Laila kay Sebastian pero kumunot lang ang noo ng binata at umigting ang panga. Bakit hindi ko dapat yun isipin, ha?
Seryosong tanong ni Sebastian kay Laila. Paano ko hindi isipin yun, Isabel? Isabel kayo nag-Isabel! Bakit hindi kayo rin sa asawa ninyo at baka marinig pa tayo? Kailangan ni Laila na maging makulit ulit para pagtakpan ng sakit na lumulukob ngayon sa kanyang buong pagkatao. Hinawakan ni Sebastian sa balikat si Laila. Tiningnan ng maigi ang dalaga. Pakalam ko ba sa kanya? Ani Sebastian kay Laila. Paalisin niyo na lang kasi ako, boss. Kung gusto niyo ay ibenta niyo na lang ulit ako para mabawi yung 30 million. Wala na akong pakialam. Pinalnawi ka ni Laila na tila nawawalan na ng pag-asa sa buhay. What are you saying? Galit na sambit ni Sebastian. Tinatanong lang kita tungkol sa nangyari kagabi. May nangyari ba sa atin, ha? Galit na naisigaw ni Sebastian. Tuluyan ang nahulog ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Laila. We had sex. Hay, damak. May nangyari sa atin, boss. Ano? Masaya ka na? Humihikbi na pakli ng dalaga. Napasabunot si Sebastian sa kanyang buhok dahil sa frustration. Bakit ka pumayag? I was drunk last night. Nasaktan ba kita? May ginawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Malakas na niyugyug ni Sebastian ang balikat ni Laila. Nalilisik ang mga mata ng binata. Paalisin mo na lang kasi ako, boss. Magbabayad naman ako kapag may pera na ako eh. Hagulgol ng wika ni Laila. Lumapit siya kay Sebastian at doon umiyak sa dibdib ng binata. Hindi niya inakala na ganito pala siya masasaktan sa lahat ng pangyayaring naganap sa buhay niya. Hindi niya inakala na magmamahal siya ng ganito, na masasaktan siya ng ganito. Di kita pinapaalis. Manatili ka rito hanggang gusto ko. Tumalikod na sana si Laila ngunit napatigil siya nang marinig niya ang seryosong boses ni Sebastian. Nagpakawala ng hangin si Laila bago hinarap ang lalaki. Pinahid niya ang luhang walang tigil sa pagtulo. Ano pa ba ang silbi ko dito, Seb? Hindi ba nandito na si Isabel? Yung totoong Isabel na asawa mo. Kaya, bakit ayaw mo pa ako paalisin? Hikbi na naging pagsabi ni Laila. She's not my wife. Walang ganang sagot ni Sebastian. Huwag na tayong maglokohan dito, boss. Walang buhay na natawa si Laila. Binili kita. Ako nagmamay-ari sa'yo. Kung nasan ako, nandun ka rin dapat. Malamig na sagot na Sebastian kay Laila. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Sebastian, mahal kita. Mahal kita. Naiintindihan mo ba ako, ha? Mahal kita, boss. Mahal na mahal kita na hindi ko kayang manatili rito. Habang alam ko na nandito na yung asawa mo. Hindi ba? Siya yung hinahanap mo kagabi. Lumakas ang paghahagulgol ni Laila. Hindi ba pangalan niya yung binabanggit mo habang nasa ibabaw kita, ha? Hindi ba siya yung iniisip mo sa tuwing tinatawag mo ko na Isabel? Hindi ba siya yung iniisip mo habang niyayakap mo ko sa pagtulog? I settled for that. Akala ko kaya kong tagapin na pwede ako maging si Isabel. Pero nung nalaman ko na asawa mo siya, na mahal mo siya, boss, hindi ko pala kaya. Napaluhod na ng tuluyan si Laila. Sebastian was shocked. Hindi niya alam kung paano ang gagawin. Hindi niya pa nakikita si Laila na umiyak ng ganito habang nasasaktan. Lumapit si Sebastian kay Laila. Lumuhod ang lalaki upang magpantay sila at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Hayaan mo na akong umalis. Hayaan mo na ako, Seb. Pwede mo pa rin akong gawing alila o katulong basta huwag rito. Masasaktan lang ako kapag nakita ko kayong masaya. Humahagulgol na pakiusap ni Laila sa bisig ng binata. Tumayo ka. Lumabas tayo rito. Walang emosyong wika ni Sebastian habang inaalalayan si Laila sa pagtayo. Hawak-hawak na Sebastian ang kamay ng dalaga ng mahigpit. Bumaba sila ng hagdanan. Wala pa ring emosyon ang mukha ni Sebastian pero nakasunod na lang si Laila dahil kinakaladkad na siya ni Sebastian. Nagulat ang lahat ng nasa sala nang makita nilang hawak-hawak na Sebastian ang kamay ni Laila, lalo na si Isabel. Nakakunot ang noo nito at nakataas ang mga kilay. Oh, what is this, Sebastian? Galit na tanong ni Isabel at itinuro ang kamay ni Sebastian at Laila na hawak ng binata. Are you cheating behind my back? Sigaw ni Isabel pero ni anong emosyon ay hindi mo makitaan sa mukha ni Sebastian. Sabihin niyo mismo sa harapan ko totoo ngayon.
I will spare your life if you will tell me the truth. Malamig at seryosong wika ni Sebastian na ikinalunok naman ni Isabel. You know me. You all know me. I can play dirty. I can really play dirty. Tell me the truth. Malakas na sigaw ni Sebastian na ikinatalo ng lahat ng sobrang gulat. Nalilisik na ngayon ang mga mata ng binata at tila anumang segundo ay may bubulagtan na lamang sa kanilang harapan. Pinatunog ni Sebastian ang kanyang mga kamao, habang nakaantabay lamang ang mga tauhan nito sa gilid at nakayuko. Ito ang side ni Sebastian na talagang kinakatakutan ni Laila. Sebastian is cold pero kapag nagsama ang lamig at galit ng lalaki, ay mas mabuti pa na tumakbo na lamang talaga. Isabel, you're not Isabel, right? Nang gagalaiting wika ni Sebastian. Pero nananatiling matatag ang babae at nakataas noo pa rin. I am your wife! We are married for 5 years, Sebastian! Ano bang pinagsasabi mo riyan? Sigaw ng babae pero mas ikinalisik lamang ito ng mata ng binata. Come on. Kanina ko lang din nalaman. Shit. Sigaw ni Sebastian at kaagad na hinawakan si Isabel sa kwelyo na ikinaigik naman ng babae. Lumapit si Teo para sana awatin at palayuin si Sebastian sa tunay na Isabel, ngunit kaagad na dumapo ang kamao ni Sebastian sa pisngi ng kapatid. Dumugo ang labi ni Teo at tumalsik palayo. Traitor ka rin, Timoteo. Naturingan ka pa naman ng kapatid ko. Pero traitor kang hayop ka. Muling lumapit si Sebastian na nakahiga sa sahig na si Teo at sinuntok na naman ng lalaki. Awatin niyo, ano ba? Sigaw ni Laila lalo nang makita niyang parang nawala na ng malay si Teo. Sebastian, tumayo ka na isa! Naiinis na hinatak ni Laila ang damit ng binata para palayuin sa kapatid nito na si Teo. Mariing tiningnan ni Laila ang mga tauhan ni Sebastian na nanonood lamang. Ano bang silbi niyo riyan, ha? Bakit nanonood lang kayo? Naglakad muli si Sebastian papalapit kay Isabel at muling hinawakan ang kwelyo ng babae. Kitang-kita ang panginginig sa galit ni Sebastian at sa takot naman ni Isabel. Umamin ka na. Umamin ka na bago ko ubusin lahat ng bala ng mga baril ko rito sa katawan mo. Nagagalaiting sabi ni Sebastian. Tumigil ka na kasi, Sebastian! Nilapitan muli ni Laila ang binata at hinila palayo kay Isabel. Ako na lang magsasabi sa'yo, Bel. She's not my wife. She's not the girl I married. Patay na yung asawa ko. Pinatay nila yung asawa ko. Malamig na sigaw ni Sebastian at dumapo ang palad ng binata sa mukha ni Isabel. Magkamukha lang kami, Sebastian! Ano bang pinagkaiba namin? Hindi mo nga siya minahalin, di ba? You were too busy finding someone in the past that you neglected your responsibility to my sister. Sigaw pabalik ni Isabel. Bakit dinamay mo pa yung kapatid ko? Walang ganang tanong ni Sebastian. He wants to see you crumble. Gusto niyang makita kang nakalugmok. Gusto niyang maging sa kanya lahat ng pera mo, bobo! Muling sigaw ni Isabel na nakangiting mapang-uyam kay Sebastian na muli na namang nakatanggap ng mag-asawang sampal mula sa binata. Oh well, dali mo yung dalawang to sa basement. You know what to do. Muling wika ni Sebastian na walang emosyon na nakatingin sa kapatid at kay Isabel. Umalis na muna kayo. Bumalik kayo pagkatapos namin mag-usap ni Laila. Mabilis na nagsipag-alisa ng mga tauhan ni Sebastian at tinahak ang walang malay na si Teo at Isabel paalis. Ano yun? Walang lakas na tanong ni Laila sa binata. They are traitors. Walang ganang sagot ni Sebastian kay Laila at kinuha nito ang sigarilyo na nasa ashtray. Sinindihan at bumuga ng usok. Hindi ko maintindihan, Seb. Naguguluhang wika ni Laila. Kabilang sila sa kalaban kong organisasyon. Kambal ni Isabel si Isayka. Hindi lang ako makapaniwala na kaya ko ipagpalit ni Teo sa pera. Kaya ko naman siyang bigyan ng kahit na anong gusto niyang halaga. Mahinang usal na Sebastian. Walang lakas sa boses ng binata. Nasaan ang asawa mo? Tanong ni Laila sa mababang boses. She's dead. Nagpa-imbestiga ako. Timing at bumalik si Isayka para maging Isabel. Malas lang nila at naunahan ko sila. Malamig na sagot ng binata. Umalis si Sebastian. Hindi alam ni Laila kung saan pupunta ang binata pero sumunod kaagad ang mga tauhan nito at ang iba ay nanatili sa bahay upang magbantay. Pumasok na lamang ulit si Laila sa kwarto nila, Sebastian.
Hindi alam ng dalaga kung aalis ba siya o mananatili pero nanaig pa rin ang katotohanang hindi niya kayang iwanan ng lalaki, lalo pa at ganito ang nangyayari. Bel, Nagising bigla si Laila dahil sa higpit ng yakap ni Sebastian. Kagad siyang napaupo pero mas siniksik lang ng binata ang ulo nito sa baywang ni Laila. Okay ka lang, boss? Haplos ni Laila sa buhok ni Sebastian. Alam ng dalaga na hindi okay ang lalaki. Anong gusto mo, boss? Mahinang wika ng dalaga para man lang maibsan ang nararamdaman ng binata. Umayos ng upo si Sebastian pero siniksik nitong muli ang ulo nito sa leeg ni Laila habang niyakap naman ng dalaga ang balikat ni Sebastian. just hug me, Bel. I want to feel your embrace. Paos na sabi ni Sebastian. Niyayakap na. Maliit na sabi ni Laila. Aalis ka ba? Tanong ni Sebastian. Ewan. Aalis ka ba dahil natakot ka kanina? Iwan mo rin ba ako, Bel? Parang bata na tanong ni Sebastian kay Laila. Masama akong tao. Even people that I love betray me. Because they think I am too heartless and cold. Mahal mo pa rin ba ako, Laila Isabel? Mahal mo pa rin ba ako, Laila Isabel? Mahinang wika ni Sebastian. Boss, aalis ako kasi paulit-ulit na lang kay Laila Isabel. Sinabi ng Laila lang eh. Ungot ni Laila sa binata. Mahina itong natawa. Wow lang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ni Laila ang tawa ni Sebastian. You're Laila Isabel. Ani Sebastian. Laila lang ang nasa birth certificate ko. Walang Isabel. Pauso kayo. Irap ni Laila kahit hindi naman siya nakikita ng binata. Umayos ng upo si Sebastian. Ang ulo ay nasa headboard na ng kama katulad ng pwesto ni Laila. Magkadikit pa rin naman ang balikat nilang dalawa. Di ka ba natatakot na mahalin ng kagaya ko na malamig at walang preno? Bumaling ng tingin si Sebastian kay Laila. Ngumiting umiling lamang ang dalaga. Boss, oo nga. At malamig kayo makitungo sa tao. Na para kayo walang pakialam sa kanila pero ang totoo ay meron naman talaga. Hindi lang kayo marunong magpakita madalas ng emosyon nyo. At saka bakit ako matatakot sa inyo kung seguridad at kapayapaan ang may paparamdam mo sa akin? Madamdami na wika ni Laila habang yakap si Sebastian. Masama akong tao, Laila Isabel. Ani Sebastian, lahat tayo masasama. Wala namang kasing perpekto sa mundo maliban na lang sa ganda ko. Pero boss, palagi may kabutihan sa puso ng bawat tao. Kailangan mo lang yun mahanap. Kindat ni Laila kay Sebastian. Tumango ang binata at pinulupot nito ang kamay sa balikat ng dalaga. You wanna know a secret? Halik ni Sebastian sa buhok ni Laila. Tumango ang dalaga bilang sagot. You're really Laila Isabel. Maikling wika ng binata. Hinampas naman ni Laila si Sebastian dahil pala desisyon nito. Laila nga lang. Laila Mercedes lang kaya yung nasa birth certificate ko. Itanong mo pa sa nanay kung nagbenta sa akin. Frustrated na wika ni Laila. Di mo na siguro maalala. But we once met. Siguro nga 10 taong gulang ka pa lang nun. Sa bahay niyo sa Tondo. Kasama ko, papa ko nang puntahan namin ng dealer na si Armando. My father is your father's supplier of drugs. At sa murang edad, alam ko ng trabaho ng aking ama. At alam kong ako ang magmamana ng lahat ng illegal business niya. Nakita mo ako nun kaya binigyan mo ako ng chocolate. You're so bubbly, Belle. Kwento ko ng kwento tungkol sa kung ano-ano. Hanggang sa sinabi mo na gusto mong magka-second name. Katulad ng mga kaklase mo. Dahil ang ikli-ikli lang ng Laila. I suggested you could be Laila May. But you said it was ugly. Kaya Laila Isabel ang sinigaw mo. Since day one. Di ka na nawala sa isipan ko. Hanggang sa Since day one. Di ka na nawala sa isipan ko. Hanggang sa pinakasal ako ni Papa sa isang babae. Alam mo ba na pumayag ka agad ako na maikasal kay Isabel dahil sa'yo? Because I thought I could love Isabel just like how much I love you from the beginning. Nakangangalang si Laila habang masaganang tumutulo ang kanyang luha. Hindi makapaniwala ang dalaga sa sinasabi ni Sebastian. Totoong sinabi ni Isayka na nabaliwala ako si Isabel. I was too busy searching for you. Bumalik ako sa Tondo pero hindi na kita nakita. Hanggang sa nakita kita sa eskwelahan na binibigyan ng aming kumpanya ng scholarship. I saw you begging in the finance office na humingi na lang ng promissory note. You may wonder kung bakit napasok ka sa scholarship kahit wala ka namang in-applyan. It's because I love you. Nilakihan ko talaga yung allowance mo para hindi ka na mahirapan.
Nakangiting banggit ni Sebastian pero walang naging imik si Laila dahil sa sobrang gulat. Mahal kita, Layla Isabel. Noon pa, mahal na mahal kita. Tuluyan ang napahigbi si Laila nang marinig niya sa mismong bibig ni Sebastian na mahal din siya ng binata. Mabilis na kinabig ni Laila ang binata at doon nga'y naghalikan sila. Banayad, punong-puno ng pagmamahal at kasiguraduhan. Boss naman, baka sinasabi mo lang lahat ng to para hindi kita iwan. Umiiyak na wika ng dalaga. Pero pinahid lang ito ni Sebastian at dinampian muli siya ng halik sa labi. Nalaman ko na ibebenta ka ni Sanel sa auction. I wasn't supposed to be there in the first place. Dahil ayaw ko sa mga auction na yan. But I need to buy you. Para may ligtas ka sa mga demonyong naroon na katulad din nila. At katulad din nila ako. Ang pinagkaiba ko lang sa kanila ay mahal kita. Tinitigan ni Laila ang mata ni Sebastian pero kaagad na nagsiliparan ang mga paru-paro na nasa tiyan ni Laila nang makita niyang punong-puno ng pagmamahal ang pagtitig ni Sebastian sa kanya. Months passed fastly. Nagkaroon ng relasyon sila Sebastian at Laila. Alam ng dalaga na mahal siya ng lalaki. Iilang buwan lang ang dumaan at ngayon nga'y bibiyayaan na sila ng anak. Ang pangarap na pamilya ni Sebastian ay nangyayari na dahil kay Laila. Hindi nagsisi ang dalaga na binigyan niya ng pagkakataon ang puwang sa buhay niya si Sebastian dahil araw-araw nitong pinaparamdam sa kanya kung gaano siya kaimportante para sa lalaki. Ang sinasabi nila na cold and heartless billionaire is smitten by Laila's charm and love. Hulog na hulog si Sebastian at wala siyang planong umahon. Don't think that I'll be marrying you dahil lang sa dala mong anak ko. Mahal kita, Layla Isabel. With or without a child. Please say yes, baby. Umiiyak na nakaluhod ngayon si Sebastian sa buhanginan habang nakapalibot sa kanila ang mga tauhan nito. Paano ba ako hihindi? Binili mo na tong isla at pinangalan pa sa akin. Nakakayang tumanggi, boss. Nakangiting sagot ni Laila na ikinatawa naman ng mga tauhan ni Sebastian. Binili kasi ng lalaki ang isla na pinuntahan nila noon. Yes na yes, boss. I'll marry you. I love you. Hanggang sa dulo ng buhay ni Howell. Joke ni Laila na ikinasimangot naman ni Howell at Sebastian. Protect Howell at Cos. Di siya pwedeng mamatay. At baka mawalang pagmamahal ni Layla Isabel sa akin. Seryosong wika ni Sebastian sa lahat na ikinatawa nila ng malakas. Baliw ka talaga, Seb. Siyempre mamahalin kita hanggang sa maging panot ka na. Hanggang sa hindi ka na makalakad. Tapos, kahit hindi na tayo nakakakita at puro uban na yung buhok natin, mamahalin pa rin kita. Nakangiting sabi ni Laila habang umiiyak. Kahit pa ikaw ang pinaka-cold na tao sa mundo, mamahalin pa rin kita. Nalulusaw kaya ang coldness mo pagdating sa akin. Proud na wika ni Laila na ikinangiti lamang ng binata. Ikaw ang bumuo sa pera-perasong pagkatao ko, Layla Isabel. Kahit pa makulit ka, mahal pa rin kita. Natawa si Laila dahil sa sinabi ng fiancé. Sana naman hindi mamana ng anak natin yung kakulitan mo, love. Hinaplos ni Sebastian ang tiyan ni Laila at naghalikan sila kasabay ng pagputok ng fireworks sa itaas ng kalangitan at ang pagdaan ng isang eroplano na may nakasulat sa ibaba ng isang yes. Dumaan ang mga taon pero nananatiling matatag at matibay ang pundasyon ng pagmamahala ni Sebastian at Laila. 2 taon na rin ang anak nila na si Severina Isabel na manang-manang nga ito kay Laila na napakakulit. Iniwan na ng tuluyan ni Sebastian ang mundo ng kadiliman at pinili na ang simpleng pamumuhay at naging legal ito sa mga trabahong ginagawa. Naging may-ari sina Sebastian at Laila ng ilang daang kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo, habang si Laila naman ay tinupad ang kanyang pangarap na maging guro at isang mabuting ina at asawa. Lubos na nagpapasalamat si Sebastian na nahanap niya ang kanyang tahanan sa pamamagitan ni Laila at Rina. Sebastian's cute family will always be his lighthouse. They are his direction and will always be his destination because they are his home. Always will and always be. At dito na rin nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Sebastian at Isabel.
Nawa nakapulutan ito ng aral. Hanggang sa susunod na kwentong pag-ibig. Paalam!